Nakikita ko na expose ako doon sa malapit sa ano nga yan, yung tambakan ng basura, yung mga ganun. Pero hindi naman ako naghalungkat ng basura. Pero nakita ko, yung mga kaklase ko is ganun yung trabaho ng mga nanay nila. Na-expose ako doon. So doon ko nakita yung kahalagahan din ng mga recycled na materials. Lolo ko kasi may talyer din. Tapos pinaglalaroan ko yung mga gamit sa talyer. Siguro yun din ang exposure ko doon sa ginagawa ko ngayon dahil meron siyang tornohan, meron siyang pandayan. So pinaglalaroan ko talaga yun. Mga apoy-apoy na may mga bakal. So in young age, nakita ko na siya talaga. Noong una hindi naman siya related sa art dahil nasa fabrication ako ng mga grills, gates. Pero of course, lalabas pa rin yung art kasi gusto mo, medyo kakaiba yung gagawin mong gate para ma-impress mo yung may-ari. And gusto mo maging kakaiba doon sa mga normal na ginagawa. So, I guess may halong art din siya. Doon ako natutong mag-welding. Nung napasok ako sa construction, yun nga, nagtrabaho ko as utility boy. Hindi naman kasi ako maskulado noon, bata pa. So, hindi ko kaya magpala. Ang trabaho ko noon is bumili ng merienda na engineer, bumili ng materyales, kumuha ng mga sweldo sa opisina, mga ganun lang siya. So nag-aral ako ng architecture, self-support sana. Kaya lang that time hindi talaga kaya kasi mabigat yung kurso na gusto ko sanang kunin. Hindi kaya yung oras, hindi kaya yung financial. So nagtrabaho na lang ulit ako. Tapos yun nga, napunta ako sa Middle East, nag-OFW ako doon. Nag-work ako doon, marami akong work doon. Nag-sideline ako doon. Ang trabaho ko talaga doon is draftsman. Pero nag-sideline ako ng t-shirt ulit. Printing, kasi mga Amerikano mahilig sa t-shirt yan eh. Yung I Survive Operation Desert Storm, Hard Rock Cafe, Baghdad, yung mga ganyan na design ng t-shirt. So, yeah, uso yun ng araw. Tapos daming clients. So, actually, yung sweldo ko sa sideline, mas malaki doon sa company talaga eh. So, sabi ko, 2 years lang, makaipon lang ako. Pagbalik ko dito, okay na. Nakaipon naman ng konti, tapos pagdating ko dito, yun nga yung ginamit kong puhunan para doon sa pagtayo ng welding shop. Yun siguro, para ano rin siya, pasok din sa category ng art kasi nag-design ako ng mga sa t-shirts. Noong araw, tumatanggap ako noon eh, magsasubmit ako ng design halimbawa sa pen shop, sa Bizarre. Kapag may napili, babayaran ka ng 200 pesos. Tsaka walang ano noon, wala kasing computer noon eh. Mano-mano ang designs noon, wala kang kokopyahan. Di katulad ngayon, ang daming Pinterest, di ba? May AI, may ChatGPT. Dati hindi, talagang pipigayin mo yung artist side mo. Pag walang ginagawa, nagbubuo ako ng mga maliliit na nagsimula ako, unang-una kong ginawa is bike. Parang nakita ko yung mga itatapon ng mga scrap. Sabi ko, wag itapon, gagawin namin bike. So doon siya nag-start. So gumawa ko na isang bike. Nung nakita ko, kaya ko pala akong gumawa ng ganito, baka pwede akong gumawa ulit ng ibang bike. Tapos dumami siya. Sumunod, may pasahero na. Sumunod, tricycle na. Stangke na, helicopter na. So dumami. Actually, hindi ko rin alam na sculpture na yung ginagawa ko eh. Sinasabi lang nila na, sculpture yan, benta mo. So bibenta ko mura lang, 500. Pag nabibili, lumalaki na siya hanggang sa yun nga, one time nakita nga ng isang taga-media, finiture nila sa isang radio show, tapos eventually TV show, tapos sa morning show naman, from morning show nakita ng Thomson Reuters. So binili nila yung ideya na gumagawa ko, tapos ibebenta raw nila sa international mga media networks. So yun, during that time, lumabas siya sa CNN, sa BBC. So doon nakita na ng gallery. Yeah, everything is history na. Ganun siya, parang ganun talaga, accidental kasi hindi naman talaga ako nag-aral din ng fine arts. Hindi rin ako nakatapos ng architecture. So parang sobrang blessing lang na yung ginagawa ko ay siguro tumiming doon tsaka medyo kakaiba. Kaya yun yung nagustuhan ng mga collectors. Ngayon kasi talagang yung steampunk, palagay ko, mahihirapan na akong alisin sa sistema ko yun eh. Kasi talagang, personally, gusto ko siya. Yun yung ginagamit ko ng materyales, yun din yung tema na ginagamit ko. Although, meron na po ngayon ginagawa din na hindi naman siya pumapasok din sa steampunk na genre. Like, gumagawa ako ng mga installation arts na serious na. Kasi, like historical, hindi mo siya pwedeng i-twist ng steampunk. Magagalit ang National Historical Commission.
So yung mga hero, santo, hindi ko siya pwedeng i-twist eh. Pero ginagawa ko na ngayon kasi nga so far nakakaya naman natin gawin kasi nagtayo ako ng foundry. Yung foundry is kaya naming magawa ng mula sa maliit hanggang sa 25 to more than pa na mga installation arts. So, awa naman ng Diyos, may mga projects na pumasok like yung ginawa natin na pinakamalaking aguinaldo na sculptures, pinakamalaking Bonifacio na sculptures na nakatayo sa Cavite, and may mga ongoing projects na siguro eventually naman malalaman nila. Pero malalaki siya, more on monumental ano na siya talaga. Yes, for sale and mostly yan commission works eh. So pag may gusto silang mga handles ng pinto na commission works, especially mga lamp, gumagawa tayo ng mga team na lamp like Star Wars na lamp, Game of Thrones na lamp, yung mga ganyan.